it's fair that you mentioned him, it's fair sa investigation mo, but I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the first family, because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kompanyero, pareho tayong taga-Ateneo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag ka may threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita, that could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So let's just be circumspect and careful from making conclusions. Sa iba pa nating mga impormasyon, aminado po ang ikalawang testigo ng prosekusyon na hindi nila naimbisigahan ang umano'y banta sa buhay at pamilya ni Vice President Sara Duterte. Narito ang detalye ng balita mula kay Sheena Torno, live mula pa rin dyan sa Senado. Sheena, magandang gabi. Jade and Admar, magandang gabi. Naging mainit nga ang usapin sa ikalimang araw ng impeachment trial ni VP Sara, partikular na ang umano'y Oplan Romanov patungkol doon sa umano'y pagbabanta. Ito'y ayon sa naging impeachment trial, ito ba'y banta para sa pamilya Duterte o sa first family? Sa cross-examination ng defense panel kay Attorney Jeremy Lotok, tinalakay umano'y banta sa buhay at pamilya ni VP Sara na tinawag nilang Oplan Romanov. Lumitaw ang salitang Romanov mula sa tanong ng isang Princess Maui sa Vice Presidente sa isang online press conference noong November 2024. Dito, tinanong ni Attorney Mark Binluan ng defense panel si Lotok kung nagsagawa ba ang kanilang grupo ng hiwalay na investigasyon kaugnay ng Oplan Romanov. Will you agree with me that based on that question, there was also a threat against VP Sara and her family? Did you conduct a separate investigation on Operation Romanov? Ang focus ng investigation namin doon sa grave threat and then inciting to sedition against the Vice President, insofar as the existence of whether or not may Operation Romanov. Aminado si Lotok na hindi ito napag-usapan o naimbestigahan ng kanilang grupo dahil dito kwelasyon ni Senator Judge Joel Villanueva kung bakit hindi rin siniyasat ng NBI umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente. You did not pursue anymore the investigation on the threats against the Vice President. May sinasabi doon na may threat sa life 6 months ago pa. So nung trinay naming i-check yun, Your Honor, ang nakita lang naming relevant information as to the security, yung pagbabawas ho ng 75 PNP personnel from BPSPG. And then when we check the record, yun nga, merong pang, based on the COA record, merong pang 335 more or less if I'm not mistaken, na security personnel ng Vice Presidente. So, other than those facts, wala ho kaming makitang relevant na security issue. Your answer. Ayon pa kay Lotok, hindi umano ito katulad ng kaso ng Pangulo dahil may mga malinaw na video ng pagbabanta ni VP Sara. Sinabi rin niyang hindi humarap si VP Sara sa NBI kaya hindi rin umusad ang investigasyon para sa kanya. Pumalag naman si Villanueva, iginit niyang hindi rin naman humarap sa NBI sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. I know the law. Presidente, Vice Presidente, Speaker, pwede niyong tingnan at imbestigahan yan, but I feel na importanteng maipakita natin sa taong bayan that same level of attention ang ibinigay po natin at we also, you know, if we need to walk the extra mile of investigating, we have to do it in the name of fairness. So Samantala, pinalalahanan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano mga kapwa-senador na maging maingat sa pagbibigay ng konklusyon habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ito'y matapos mabanggit sa Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng salitang Romanov. May ilang Senator judges umano ang nagsabing si Mayor Baste ang unang gumamit ng salitang ito bilang babala o banta laban kay Pangulong Marcos at sa First Family. Yeah, I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer.
na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the first family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung first family. You follow me, Mr. Witness? Yes, sir. Tama po yun. Thank Tama you. po yun. Sinasabi niya, kasi when you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, threat pala sa first family. First family. Opo, Your Honor. Pinalagan ni Cayetano mga naging pahayag ni Tulfo at Lacson. Ayon kay Cayetano, hindi dapat agad ipakahulugan na nagbabanta si Mayor Baste sa first family. Ayon niya, posibleng magkaiba ang tinutukoy ng Romanov na binanggit ng alkalde at ang Operation Romanov na sinasabing assassination plot laban kay VP Sara. Punto ni Cayetano, magkaiba ang babala at pagbabanta. Trigger. It's fair that you mentioned him. It's fair sa investigation mo. But I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the first family because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kompanyero, pareho tayong taga-Ateneo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag ka may threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita, that could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So let's just be circumspect and careful from making conclusions. Jade and Admar, bukas ay dahil wala ngang iprepresenta na witnesses itong House Prosecution Panel, no, ay magkakaroon muna ng kumbaga caucus, all senators caucus bukas ng Miyerkules alas 10 ng umaga. Pag-uusapan sa caucus yung yung magiging agenda ng impeachments o ika-anim na impeachment trial kay VP Sara. Partikular na dyan yung dalawang sabina na in-issue ng Senate Impeachment Court. Una nga dyan yung sabina para sa AMLAC para hingiin nga yung bank accounts ni na VP Sara at kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Pangalawa, yung sabina naman na hiniling ng prosecution panel para naman doon sa BIR box o pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawa at ng 22 negosyo na konektado umano doon sa kay VP Sara at kay Attorney Manasseh Scarpio. Bukas ay antabayan natin kung anong magiging resulta ng caucus at sa oral arguments naman ay bibigyan naman from 10 minutes ay magiging 15 minutes na yung ibibigay doon sa magkabilang panig para nga ilatag yung kanilang mga komento doon sa dalawang sabina na in-issue ng Senate Impeachment Court para kay VP Sara. Jade at Admar. Maraming salamat, Senator Tornel, live mula dyan sa Senado.